Okay, magandang umaga po muli mga kababayan. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kahit saan mang panig kayo ng mundo naroon, sana po nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ano po? Tanong, kayo po ba ay isa sa mga kagaya ko na nagtitiwala at nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Aba, kung kayo po ay isa sa mga katulad ko, kailangan mong mapanood ito. Alright? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, sana po, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakipindot na po yung subscribe button at huwag nyo naman pong kalimutang i-like sana yung ating video. Maraming salamat po. Ako po ay medyo nagulat dito sa napanood ko kanina, no? May napanood kasi ako kanina na video galing po sa, ito po ay video ng SMNI. Ano po? Na kung saan parang hindi maganda ang dating. No, hindi ko gusto yung dating . And I would read once again the prophecy from Aliar, the kingdom of this prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Quiboloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder, that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. And thus it is written, of how much sore punishment suppose shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified an holy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa napangalan natin, where the angel of judgment will come. It has already been prophesied. Risa Hontiveros, kasama ka. At for the 38 years that His kingdom ministry has existed here, sinabi nga namin, ordained, this is ordained by God. This has come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything na sinasabi dito, that is prophesied, it will really come to pass. Sa totoo lang, hindi po maganda ang dating para sa akin mga kababayan. Dahil para sa akin, hindi po dapat ito binabanggit ng mga, ginagawa po ng mga nasa religious group. Ano? Lalo't lalo na nga po, ang sinasabi nila ay self-appointed son of God daw itong si Pastor Quiboloy para sa kanila. Sino ba nag-appoint? Siya naman ang nag-appoint sa sarili niya . Sa Matthew 5:43 hanggang 44, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang inyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, gawan ng mabuti ang napuput sa inyo, at idalangin ninyo ang mga nanlalait at umuusig sa inyo. Dito pa lamang po sablay na po ang ginawa ng pahayag nito ng isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At lumalabas dito, hindi na po yata ito religious group, kundi parang, ito mga galawang ganito ay parang galawang kulto na . Hindi na po maganda. Kasi ito pong ginagawa nila ay mukhang hindi na po ituturo ng Biblia . Oo. Sa anumang relihiyon, mapakatoliko, Muslim, Iglesia ni Cristo, ano ba bang mga relihiyon? Yan, sa kanila, yung Kingdom of Jesus Christ, at iba pa. Alam po rin yung mga kababayan, may sinusunod po tayo sa relihiyon. Oo, may batas tayo sa relihiyon. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo saklaw ng batas ng tao.
Ang turo po ng Biblia ay sumunod sa batas. Batas ng tao. Sumunod tayo sa batas ng gobyerno o sa autoridad. Kaya kung ako po ang tatanungin at magbigay ng reaksyon patungkol dito sa video na ito, isa lamang po ang reaksyon ko dito. Wala pong kwenta. Wala pong epekto. Dahil para sa akin ito ay isang sumpa ng demonyo. Sumpa ng diablo. Yan ang nararapat na itawag dyan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po protektahan natin. Ipagdasal natin ating Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na yung kanyang SONA sa July 22 na po. At sana ay maging matagumpay. Umaasa naman ako na magiging matagumpay at safe naman yung magiging SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa ating lahat.